29th seed sa Wimbledon, unang Pilipino sa kasaysayan. Hindi lang unang beses ngayong taon, unang beses talaga. Mahigit 100 taon ang tournament na yon at wala pang isang manlalaro mula Pilipinas ang nakapasok bilang seeded player. Wala. At noong sinabi kay Manny Pacquiao, ang pinakadakilang Pilipinong atleta na kailanman nabuhay, lumabas siya sa national television at sinabing proud siya sa kanya. 21 years old siya. Natutunan niya ang tennis mula sa lolo niya na wala na ngayon para makita ang lahat ng ito. At sinisimulan pa lang niya ang lahat. Ito ang kailangan mong maintindihan tungkol sa Pilipinas at tennis. Sa bawat ibang major sport, may mahahanigan ang mga Pilipino. Sa basketball, may buong kultura. Sa boxing, may Pacquiao. Pero sa professional na women's tennis, wala talagang kahit sino. Wala pang isang Pilipinang babae ang nakapasok sa WTA Top 100. Wala pang isa ang nakarating sa isang Grand Slam main draw bilang seeded player. Walang landas, walang blueprint, walang mas matandang manlalaro na pwede mong tawagan at tanungin, paano mo nagawa iyon? Anong pakiramdam? Ano ginagawa mo kapag mahirap na? Wala talaga. Kaya noong pumulot ng raketa ang isang munting batang babae sa Quezon City noong siya'y 4 na taong gulang at nahulog sa pagmamahal sa laro, hindi niya sinusundan ang bakas ng kaninuman. Gagawa siya ng sarili niyang landas. Ang pangalan niya ay Alexandra Ayala. Marami pa sa labas ng Pilipinas ang hindi pamilyar sa pangalang iyon. Malalaman din nila. Lumaki siya sa isang country club sa Pasig, hindi isang kwento ng mayamang batang may lahat, dahil hindi kailanman ganoon kasimple ang tennis. Ang unang coach niya ay hindi profesional. Hindi siya dating manlalaro sa tour. Ang lolo niya iyon, ang pangalan niya ay Roberto Mano. Tinatawag siyang Lolo Bob ng lahat. Isa siyang club player, isang amateur, isang lalaking nagmahal sa laro, at higit pa sa mga apo niya. Araw-araw, dala niya ang basket ng bola at pinapasadahan niya sila ni Alex at ang kapatid niyang si Mo sa court na iyon sa Pasig. Araw-araw, walang day off, walang dahilan. Isang lolo lang na naniniwala sa isang bagay na hindi pa niya kayang patunayan. Noong 12 taong gulang siya, panalo siya sa isang prestigyosong junior tournament sa France na tinatawag na Les Petites As. May isang tao sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain, ang nanonood. Inalok siya ng full scholarship sa isa sa pinaka-eliting tennis academy sa buong mundo. 13 taong gulang siya noon. Nagpaka ng bag at umalis sa bahay. Isipin mo yon. 13 years old. Bagong bansa, bagong wika, bagong kultura. Walang Pilipinong manlalaro na nakagawa nito noon. Walang matatawagan na nakakaintindi kung ano talaga ang kanyang papasukan. Iniwan niya ang court sa Pasig at ang lolo niya na may basket ng bola at lumipad siya papuntang Spain para malaman kung ano talaga siya. At nagpaiwan si Lolo Bob. Namatay siya noong 2019. Hindi niya nakita ang darating. Hindi niya nakita ang Wimbledon. Hindi niya nakita kahit alin sa lahat ng ito. Pero hindi niya kinalimutan ang kahit isa sa mga itinuro nito sa kanya. Nang 2025, nagsimulang mapansin ng mundo ng tennis si Alex Ayala. Umaakyat siya sa rankings. Panalo siya sa mas maliliit na tournament. Alam na ng mga tao sa loob ng sport ang pangalan niya. Sa labas ng sport, sa labas ng Pilipinas, halos wala pang nakarinig sa kanya. Tapos dumating ang Miami, ang 2025 Miami Open. Pumasok siya bilang wildcard. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya nakapasok sa normal na paraan. Binigyan lang siya ng slot dahil gusto nila siyang isama sa draw. Nasa 40th sa mundo ang ranking niya noon. 140th. Ang kaharap niya ay pinakamahuhusay na manlalaro sa buong planeta. Tinalo niya si Madison Keys, world number 5. At pagkatapos, pumasok siya sa court laban kay Iga Swiatek, world number 2. Ang manlalarong nangibabaw sa women's tennis sa loob ng maraming taon, multiple Grand Slam champion. At si Alex Ayala, isang 19-year-old wildcard mula Pilipinas na naka-140 sa mundo, tinalo niya ito. Sa Pilipinas, parang national holiday. Sumabog ang social media. Bawat sports channel, pinag-uusapan siya. Hindi na lang siya isang tennis player. Isa na siyang simbolo, isang patunay. Isa siyang sagot sa tanong na dala-dala ng 115 milyong tao sa loob ng maraming taon. Kaya bang lumaban ng isa sa atin sa pinakamataas na antas ng world sport? Tapos dumating ang Rome, ang Italian Open, ilang linggo lang matapos ang Miami. Nakatingin na ang buong mundo. Gusto nilang malaman kung totoo ba ang Miami o pagkakataon lang.
At isang manlalarong si Marta Kostyuk ang bumagsak kay Alex Ayala ng 6-0, 6-1. Sunod-sunod niyang natalo ang unang 10 laro. Nanood ang crowd sa Rome. Nakuha ng kamera ang bawat sandali. Ang babaeng bagong talo sa World Number 2 ay dinudurog sa loob ng 1 oras sa live television. Ang tanong na hinihintay ng bawat mapag-alinlangan, biglang malakas na iyon. Ito ang ginawa ni Alex Ayala pagkatapos ng Rome. Wala namang dramatiko, walang press conference kung saan nangako siya ng ganti, walang emosyonal na paghihinagpis, walang anunsyo na babaguhin niya ang laro niya o papalitan ang coach niya o gagawa ng bago sa sarili. Bumalik lang siya sa trabaho, tahimik, maingat, sa paraang itinuro sa kanya ni Lolo Bob. Mga paa sa lupa, manatiling bukas sa turo, magpatuloy sa paggawa. At dumating ang grass season ng 2026. Pumunta siya sa Birmingham, England, at nanalo ang ikalawang titulo niya bilang profesional. Tapos pumunta siya sa Berlin bilang wildcard ulit. Isang manlalarong nasa 30s ang ranking, pumasok sa isang WTA 500 tournament kung saan kasama sa draw sina Elena Rybakina, World Number 2, at Elina Svitolina, World Number 8, dalawang Grand Slam champion, dalawa sa pinakamapanganib na manlalaro sa kahit anong surface sa mundo. Tinalo ni Alex Ayala si Rybakina. Tapos bumalik siya sa court na yon sa Berlin at tinalo rin si Svitolina, sunod-sunod. Dalawang Grand Slam champion sa grass sa parehong tournament, bilang wildcard. Sinabi mismo ni Greg Rusedski, isang lalaking naglaro ng profesional na tennis sa loob ng mahigit 1 dekada, umabot sa top 5 sa mundo, sumali sa Wimbledon ng maraming beses. Sinabi niya ito ng hayagan. Sinabi niyang kahanga-hanga ang pagtalo sa Rybakina at Svitolina ng sunod-sunod. Sinabi niyang bagay lang ng oras bago dumating ang malaking breakthrough niya. Sinabi niyang tumutulong sa kanya ang grass courts dahil kaliwete siya at dumudulas ang bola dahil sa slice serve niya. At sinabi niyang hindi na siya makapaghintay makita kung ano ang mangyayari sa opening match niya sa Wimbledon ngayong taon. Isang dating top 5 player sa mundo, hindi na siya makapaghintay panoorin siya. Isipin mo yon. Pero heto na yung bahaging kailangan i-update. Dahil nangyari na ito, hindi na siya haka-haka. Pumasok si Alex Ayala sa Wimbledon 2026 bilang 29th seed, ang unang Pilipino sa kasaysayan na naging seeded sa alinmang Grand Slam, at ang unang manlalaro mula buong Southeast Asia na naging seeded sa Grand Slam mula noong si Tamarine Tanasugarn ng Thailand noong 2009, 117 taon. At hindi lang siya natalo agad. Ito ang aktwal na nangyari. Tinalo niya si Renata Zarazua sa unang round, tinalo niya si Maya Joint sa ikalawang round, at pagkatapos, sa third round, tinalo niya si Iga Swiatek, ang defending champion, World Number 3, sa isang epic na laban na 7-6, 6-2. Dahil doon, siya ang unang Pilipina sa Open era na nakarating sa round of 16 ng Grand Slam. At itong Wimbledon na ito ang nagbigay sa kanya ng career best na resulta sa isang Grand Slam. Nahulog lang siya sa round of 16 kay Jasmine Paolini, 13th seed at 2024 finalist, sa isang mahigpit na 3 set na laban na 6-4, 4-6, 6-3. Nakuha niya ang ikalawang set pero hindi na niya nasundan sa ikatlo. Pagkatapos ng laban, binigyan siya ng crowd sa center court ng isang malakas na palakpakan at gumawa siya ng hugis puso gamit ang kamay bilang pasasalamat. Kaya kahit tinalo siya, wala talagang biglaang pagkatalo dito. May setback siya, oo, pero pagkatapos niyang gumawa ng kasaysayan sa buong linggo, kabilang ang isang tagumpay laban sa defending champion. Sinabi niya mismo pagkatapos ng laban na idadagdag ito sa confidence niya, na kahit hindi ito ang perpektong dulo, isa ito sa pinakamagandang resulta niya, at pumasok siya sa bawat laban na may paniniwalang kaya niyang manalo. Namatay si Lolo Bob noong 2019. Hindi niya nakita ang Miami. Hindi niya nakita ang Berlin. Hindi niya nakita ang seed o ang round of 16 o ang tagumpay laban kay Swiatek. Pero sinabi niya mismo, siya ang lagi nang dumarating araw-araw para gumawa ng trabaho. Karamihan sa foundation ko, sa mentality ko, sa tapang ko sa court, galing sa tough love at sakripisyo na ibinigay niya sa akin. Kahit walang lolo niya sa tribuna, kung mapapanood mo siyang maglaro, kung paano niya hinaharap ang mahirap na sandali, kung paano siya bumabalik sa trabaho matapos ang bawat pagkatalo, makikita mo siya. Makikita mo si Lolo Bob sa bawat suntok niya. At yan ang dahilan
kung bakit 115 milyong tao ang nanood at kung bakit tumigil si Manny Pacquiao sa ginagawa niya para sabihing proud siya.